Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shen. So for today's video, I will be sharing with you my journey on how I started my application papuntang Singapore as a staff nurse. So without further ado, let's get started. Itong video na ito is detailed on how I send my resume, yung mga steps, interview, SNB examination, after ng SNB examination, what comes next, and then hanggang sa makarating tayo dito sa Singapore. So sa mga interested, stay tuned and keep watching! And actually guys, ako direct hire ng hospital. Pero kahit na direct hire, may kailangan pa din nila ng agency para may help sila mag-process ng mga tao na nag-a-apply. So yung kakilala ko na nagtatrabaho sa hospital, sabi niya sa akin, isend mo sa akin yung resume mo, isisend ko sa HR. So, nung sinend niya sa HR, like after 3-4 days, may email na sa akin agad yung agency na ka-tie up ng hospital. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung laman ng email. So, sabi greetings from ganto ganyan. Hiring Institute, sinabi din nila kung anong hospital ako mapupunta. And kung yung position is registered nurse or enrolled nurse. Nakalagay din dito guys yung basic monthly salary. So, ang basic monthly salary na na-startan ko is $1,890. And then, meron din siyang housing allowance na $500. Meron ding nakalagay na second and third shifting allowance entitled, medical insurance provided, and annual leave entitled din. So, total, nasa mga $2,500 every month. Then, nakalagay din dito, initial application. So, meron kang mga forms na fill upan before ka maging eligible as SNB examinee. So, meron ditong nakalagay na medical declaration by candidate form, employment form, letter of authorization, consent and authorization, and then meron ding declaration application for overseas. Like for example, may experience ka na from other country, bakit ka mag-apply sa Singapore, ganon. Tapos, ang pinadownload din ako ng WhatsApp. Kasi mostly dito sa SG, ang mode of communication nila is through WhatsApp talaga. So, after mo ma-fill upan yung form na yun, kailangan mong isend sa kanila. Kasama na din sa email nila, naka-attach yung mga forms na kailangan mong fill upan. Next step, before the interview, ang sabi nila sa akin dito, please prepare the below documents before interview and bring along with you while attending interview and the SNB licensure examinations. And then HR will certify your documents so that you don't need to certify them at Notary Public. Sila na mismo ang magsa-certify. So ito na guys, yung mga requirements na kailangan nila. First is yung employment form, yung binanggit ko kanina, letter of authorization, consent and authorization. Kailangan din ng updated resume. So for the SNB requirement documents, ito yung mga kailangan. Passport, passport size photo with white background, certificate, yung diploma, kailangan ng transcripts and RLE record, registration certificate issued by PRC, kailangan din po natin ng practicing license issued by PRC, registration certificate issued by overseas authority if ever nag-practice ka overseas. Practicing license issued by overseas authority, parang yung mga nakapag-ibang bansa na and trying to apply sa Singapore, kailangan yun. And then, last is yung certificate of employment from first job until present. So, kung naka-3 hospital ka, kailangan mo ng certificate from each hospitals. So, requirement nila yun, guys. Na-receive ko nga pala yung email nila, guys, April 4. And then, yung schedule ng exam is May 18. I have more time para mag-prepare para sa examination. Then, nakalagay na din sa email nila kung kailan yung date ng exam. Nakalagay din yung time reporting time, start time, and end time. So, yung exam nila is 1 hour mo lang siyang i-take. Yes. Sa SMX Davao, ang venue ng exam na to. As far as I remember, sobrang dami naming applicants, parang umabot ng 100 plus. And yung exam namin is via paper, yung parang exam natin ng PNLE, ganun. So, kailangan mong mag-shade. And yung questions is 60 items. So, in 1 minute, kailangan mong makasagot ng isang questions. Kasi 1 hour lang yung allotted time for the exam. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kasi nagka-problema pala ako that time. Yung release ng transcript at RLE form ko is
delay. 'Di ba ang exam ko is May 18. So, hindi aabot ng 18 yung release of papers. So, tinanong ko sila kung okay lang ba na photocopy na lang yung dalhin ko. Sabi naman nila, okay lang yon as long as meron. Pero make sure, guys, na dala nyo is original copy para hindi magka-problema. Mas maganda prepare na kayo ahead of time before applying. Mas maganda lahat ng documents na kailangan nyo prepared na para wala na kayong problemahin along the way. Ang kagandahan sa email nila na sinend sa akin is meron ding preparation for the interview. So, nakalagay doon, self-introduction, 1 to 2 minutes. Then, kailangan nila ng clinical experience mo. So, sa akin, pinag-prepare nila ako ng 2 case na kailangan kong ma-discuss. Mabilisan lang. For example, pneumonia, anong gagawin? Inuubo, x-ray, kailangan ng inhaler, mga ganun-ganun. Kailangan prescription from the doctor. And then, social questions lang. Yeah, like, why do you want to work in Singapore? How long do you plan to work in Singapore? If you have children, who will take care of your children while you are away from work? If you have elderly or sick patients, who will take care of them? And then, is it okay that you may not go back for Christmas as your department can release everyone for Christmas holidays? So, yun yung mga roughly itatanong nila. And then mostly yung interview will only last for 10 to 15 minutes. Sa date ng examination, guys, pinagdala din pala kami ng simple calculator, pencil na 4B, sharpener, and eraser. Pero kung wala kang dala, meron naman silang ibibigay. Pero syempre, nakakahiya. Pupunta ka sa exam, hindi ka prepared, di ba? So, mas maganda, prepared tayo sa ating exam. Sa mga mag-exam pa lang, guys, comment down below kung gusto nyo ng reviewer ng mga exam. Meron pa din akong copy nun kasi nakasave lang naman sa email ko. So, kung interested kayo, pwede nyo akong i-DM sa Facebook or just comment down below dito sa YouTube. Meron din pala silang pinadagdag na additional requirement, yung name affidavit issued by public notary. So, pumunta pa din ako, nagpa-notaryo. And then yung service gap declaration letter for non-practicing nursing. So, ito, for example, practice cut 2016, 2017. And then 2018, for example, nag-iba ka ng work, like nag-BPO ka or nag-rest ka lang, then bumalik ulit ng nursing. So, 2018, kailangan mong i-declare yun kung bakit hindi ka nag-nursing. Kailangan lang naman nila yun for just additional information. Dala din pala kayo, guys, ng marriage certificate. Then, yung reason naman kung bakit sila nagpa-name affidavit, just to make sure lang na lahat ng spelling na nasa documents mo is correct. Yun lang naman yung reason kung bakit sila nagpa-name affidavit issued by the public notary. So, sa araw ng examination, prayers lang talaga, guys. Kasi, since nung nagpasa ako ng resume ko, nag-reply sila after 4 days, April something yun, di ba? And then, sa date of examination, 6 weeks lang yung allotted time ko para mag-aral. And nagtatrabaho pa ako noon, may mga requirements akong kailangan gawin, syempre personal life ko pa. So halos hindi rin ako masyadong nakapag-aral. Pero yun nga yung nabanggit ko sa inyo kanina na may mga sinend sa akin yung ate ko na review papers. So yun lang din yung inaral ko, guys. Then nag-search lang din ako sa YouTube, Facebook. Then hindi ko masyadong in-stress yung sa sarili ko. At yun lang, nag-pray lang ako na kung kalooban ng Lord, makapunta ako sa Singapore, why not, di ba? I mean, it's a good opportunity to work abroad. For the exam itself, di ba nabanggit ko naman na shading ang pattern ng examination. So, mostly, ang natatandaan ko pa naman is ang mga tanong ay general nursing, may pediatrics, nursing management. Sa huli, ayun, mga gamot, mga scenarios, pero maiikli lang yung mga tanong, guys. Like, for example, number 1 sentence lang, tapos ABCD. Ganun na. Hindi naman siya sobrang hirap ng as in parang yung PNLE na mahihirapan ka. Hindi siya katulad doon. Kaya, 1 hour lang yung binigay na time kasi kayang-kaya namang sagutan, guys. Ayun nga, sabi ko sa inyo, through prayers and trusting in God, ayun, doon tayo makakapasa. So, ito na nga yung email nila sa akin kung nakapasa ba ako or hindi. Nag-email sila after 1 month. At ang sabi sa email,
Congratulations on passing the S&B licensing examination. Ayan. So, congratulations for me. Thank you, thank you. So, after mo ma-complete lahat ng requirements, sila na magpa-process ng IPA mo or yung work permit mo dito sa Singapore. Sila na magpa-process lahat-lahat. Ang gagawin mo na lang is maghihintay ka na lang. And yung sa akin, medyo matagal yung process. Hindi ko alam kung bakit. Umabot siya ng 4 months. Umabot ng 4 months yung waiting ko ng IPA process ko. Siguro dahil maraming applicants. And then, okay lang naman. That time, waiting lang ako. Chill lang. And then, yung SPAS, IPA SPAS na yun yung ipapakita nyo sa immigration ng Pilipinas. Valid employee na kayo dito sa Singapore. Guys, di ba sabi ko sa inyo, pinapunta ako dito sa Singapore 2 weeks before ng day 1 ko. Kasi kailangan mo din pumunta sa MOM mismo, i-process mo yung SPAS mo para makakuha kayo ng ID, yung IC na tinatawag nila dito. Kailangan din yun. At sila na din magtuturo sa inyo kung ano yung mga gagawin nyo para makuha yung SPAS. Then, kailangan nyo din mag-download ng app para may digital access kayo sa SPAS nyo. Basta yung mga ganun-ganun guys, matututunan nyo naman siya along the way. Pero overall, yung process ko from Philippines to Singapore is sabihin kong mga 7/10, ganon. Kasi nga medyo natagalan lang ako sa pag-process ng IPA ko since I think marami talagang applicants. But through and through, yung process ko, examination, yung mga papers, okay naman siya guys, hindi ako masyadong nahirapan. Yun nga lang, yung travel time ko, yun lang yung medyo hassle for me since working ako, then kailangan kong mag-allot ng leave para lang makuha yung requirements ko from PRC, from school, ganun. But it's okay. Everything that I did was all worth it. Ang arte. So, yun lang guys. If you have any questions, kung meron man akong hindi na-discuss sa inyo, just comment down below. And sa mga new nurses natin dito sa Singapore, go for the goals. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ito lang ay stepping stone natin as nurses for the greener pasture para sa pamilya natin sa Philippines. Thank you guys for watching my video. Don't forget to like, share, and click the subscribe button. Bye-bye!